Hi guys! Welcome to my video. So today, pag-uusapan natin ang strengths and weaknesses of Filipino characters. Ang mga kalakasan at kahinaan ng Filipino characters or karakter ng mga Filipino. Hindi na bago Hindi na bago ang mga weaknesses ng Filipino characters. Or pwede ba nating sabihin na mga ugaling patapon or mga basurang ugali or pag-uugali ng mga Filipino. Pero, masyado namang brutal kung sasabihin natin na merong basurang pag-uugali ang mga Filipino. Kaya, itatak natin sa ating isipan na ito ay ating kahinaan lamang. Kahinaan ng ating karakter. Pero, hindi naman ibig sabihin na bawal na tayo magbago. At ako mismo naniniwala na meron pang pag-asa na magbago ang ating mga karakter. Dahil mula pa noong unang panahon, or marami ng kahinaan ang Filipino characters. Marami ng kahinaan ang karakter ng mga Filipino. On the other hand, kung gaano kadami ang ating kahinaan, ganon din karami ang ating kalakasan. And we can't deny na marami tayong kalakasan. Katulad na lang ng pagiging matapang ng mga Filipino. Ang mga Pilipino ay likas na matapang. Maaalala natin na sinabi ni General Douglas MacArthur na give me 10,000 men, 10,000 Filipino soldiers at sasakupin ko ang mundo. Kalakasan at kahinaan ng karakter ng mga Filipino. So ano pang hinihintay natin? Let's go to the video. Pag-uusapan natin ngayon ang 4 major weaknesses and strengths of the Filipino character. So, unahin na natin ang weaknesses of the Filipino character. So, number 1 sa ating listahan, ang lack of discipline or kawalang disiplina ng mga Pilipino. So, hindi natin ipagkakaila na karamihan talaga ng mga Filipino ay walang disiplina. For example, minsan or madalas, hindi natin itinatapon sa tamang basurahan ang ating mga basura. Meron din mga pagkakataon na hindi natin inilulugar ang ating pag-uugali. Iyan ang isang dahilan na nagpapakita ng kawalang disiplina ng mga Filipino. Ang mga Filipino rin ay mahilig mag-procrastinate at masyado rin tayong impatient. Kaya nga sabi nila, ito daw ang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Kasi daw ang mga Filipino, karamihan ay tamad or nagpo-procrastinate na lang. Kaya, maituturing natin itong kahinaan ng ating karakter. At number 2, sa ating 4 major weaknesses of the Filipino character. Lack of initiative and passivity. So ito na naman, karamihan ng mga Filipino ay walang kawang gawa. At minsan, umaasa lang sa iba. At lahat na lang inaasa sa gobyerno. At minsan, kailangan pa tayong pagsabihan kung anong gagawin natin. Kahit alam naman natin kung ano ang ating gagawin. For example, sa simpleng paghuhugas ng pinggan. Minsan, makikita natin na tambak ang hugasin sa lababo. Pero ang ibang mga tao, ang gagawin, iaasa pa sa iba ang paghugas ng pinggan. Kahit alam na niya na tambak ang hugasin ng pinggan. So sa simpleng sitwasyon na iyan, masasabi na natin na yan ay halimbawa ng kahinaan ng ating karakter. At ito pa, may mga taong lahat na lang iaasa sa gobyerno. Kung baga, reliance to others. Masakit mang sabihin, pero yan ay totoo. Makikita natin sa ating environment na merong mga taong mga ganyan. So panahon na kaya na baguhin natin ang ating pag-uugali? So number 3, colonial mentality. So isa sa 4 major weaknesses ng Filipino characters ay ang colonial mentality. Sa simpleng explanation, karamihan ng mga Filipino ay kulang at minsan walang pagmamahal sa bayan. At karamihan sa atin, mas minamahal pa ang mga foreign things or mga kagamitang banyaga kaysa sa mga lokal. O diba, given na naman to, halatang halata na ito ay ating problema. Ito ay ating kahinaan bilang isang Filipino. Hindi natin tinatangkilik ang sariling atin. Mas binibigyan pa natin ng pansin at mas pinipili pa natin ang mga produkto ng ibang bansa. So number 4, ang crab mentality or utak talangka. Ang crab mentality ay dati pang problema ng Filipino. Dahil ang mindset na ito ay isa ring dahilan kung bakit hindi umuunlad ang Filipino.
Karamihan kasi ng mga Filipino ay iniisip nila na porket hindi nila kaya abutin ang isang bagay, ay ibig sabihin or dapat hindi mo rin kaya. Minsan ang kapwa nating mga Filipino, or minsan kapitbahay pa natin, or minsan kaanak, hindi tayo susuportahan at minsan ida-down pa tayo dahil baka kasi maging successful tayo. Baka sumikat tayo, masasapawan natin sila. Kaya may mga taong ayaw na maging successful tayo. So ang tawag dyan, crab mentality. Kapwa nating Pilipino, hinihila natin pababa. Imbes na susuportahan natin ang mga nakakaangat at ang mga nagtsatsaga na maabot ang kanilang mga pangarap, hinihila pa natin pababa. So ngayon, pumunta naman tayo sa mga kalakasan or strengths ng Filipino character. Kahit marami man tayo mga weaknesses, ganun din naman karami ang ating mga kalakasan. Marami rin tayong may pagmamalaki na mga strengths ng Filipino character, ng ating mga karakter bilang Filipino. So number one sa ating listahan, ang mga Filipino ay likas na masayahin. Ang mga Filipino ay kilala bilang masayahing mga tao. Kahit daw maraming bagyo ang dumating sa Pilipinas, or maraming mga sakuna o mga problema ang ating sapitin, or sapitin ang lahat ng Filipino, magagawa pa rin nating ngumiti at tumawa kahit maraming problema. So naalala ko tuloy ang kwento na ang mga Filipino daw ay parang isang kawayan, na kahit daw gaano kalakas ang hangin ay patuloy pa ring tatayo. Ang mga Filipino daw ay hindi natitinag ng mga sakuna or kahit pa anong problema. Ang mga Filipino talaga ay totoong masayahin. Katulad ko, masayahin akong tao. So may tuturing natin yan na kalakasan ng ating karakter. Number 2, ang mga Filipino ay hardworking. So likas na sa kultura or sa ugali ng mga Filipino ang pagiging masipag or hardworking. So makikita naman natin ay kahit gaano kahirap ang buhay, ay patuloy pa rin magsisikap para mabuhay. Given na yan eh. Alam naman natin lahat na mga Filipino ay likas na hardworking. Lalo na ang mga lolo at lola natin, no? Yan ay isa sa ating may pagmamalaki na kalakasan bilang Filipino. So number 3, ang mga Filipino ay likas na relihiyoso at relihiyosa. The Philippines is known to be a religious country. Kaya siguro ang mga Filipino ay makadiyos. Lalo ng mga lolo at lola natin at simula pa noon unang panahon, ang mga Filipino ay likas na relihiyosa at relihiyosa. At wala na tayong dapat pag-usapan dyan. So last but not the least, ang mga Filipino ay loving and caring. Halata naman 'di ba? Ang mga Filipino ay mapagmahal. Grabe daw mag-alaga ang mga Filipino, lalo na mga OFW. Kilala daw ang mga Filipinong overseas workers na mapagmahal at caring. So mako-consider natin na kalakasan ang pagiging loving at caring. At sino nga ba ang ayaw sa alaga ng isang Filipino? Kaya dapat nating ipagmalaki ang ating kalakasan at dapat din nating baguhin ang ating mga weaknesses para sa ating mga sarili at para sa ikauunlad ng ating bansa. At dyan nagtatapos ang ating video. And God bless Philippines.